Magugulat kayo sa mensahe ko ngayon. Are you ready? Ito. May kapangyarihan ka sa mga tao. Naku, Brother Bo, hindi ah. Meron. Magulang ka ba? Oh, may kapangyarihan ka sa mga anak mo. Kuya ka ba or ate? May kapangyarihan ka sa mga kapatid mo. Auntie ka ba? Tito, tita? Ha? Teacher? Supervisor? Oh, baka prayer group facilitator, ministry leader. Maski sabihin mong assistant leader ka lang, meron kang influence sa mga tao. Ang tanong ganito, ginagamit mo ba yan pansarili o para maglingkod sa mga tao? Ayan na, magkikwento ako ng isa sa mga paborito kong kwento. Minsan may isang maliit na bata, binigyan ng pera ni Lolo dahil birthday niya. So for the very first time, kakain siya sa isang ice cream shop. Pasok siya doon, excited, upo. Tapos sinabi niya sa waitress, magkano ang ice cream sundae? Yung may cream sa taas ng ice cream, tapos may chocolate syrup, tapos may mga nuts. Excited yung bata. Yung waitress medyo pagod. Oo, stressed. Ang daming customer kasi. So, hindi niya masyadong pinapansin yung bata. Sinabi niya, 100 pesos yung sundae. Nalungkot yung bata. Tinignan niya yung pera niya, oh. Tapos siyempre, medyo impatient na yung waitress kasi nga pagod eh. Parang, Mag-order ka ba o hindi? hindi naman niya verbalize, no? Linaksan. Pero yun ang feeling ng waitress. Yung parang, ano ba? So finally, nagdesisyon yung bata. Magkano yung ice cream lang, yung walang, hindi yung walang mga, chocolate, syrup, yung ganyan, yung ice cream lang, plain. So, sumagot yung waitress na, yun nga, dahil pagod, medyo gruffly sinabi niya, 80 pesos. So, ngumiti yung bata, I want a plain ice cream. So, yun, binigay sa kanya, kumain yung bata, masaya naman yung bata. Pagkatapos, umalis na yung bata, alam mo, liligpit na yung bowl, yung kutsara, liligpit na ng waitress. Nung nakita niya, halos mangiyak-ngiyak siya. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita niya, yung bata, nag-iwan ng 20 pesos pang tip. Grabe, no? Alam niyo, yung lahat tayo parang yung batang yun. Meron tayong power. Ano yung power? Yung 100 pesos ng bata. Pero sa loob-loob ng bata, hindi naman para sa akin lang to. Pwede ko naman kunin. Kayang-kaya pala niya i-orderin yung sundae na ice cream na may chocolate syrup at may cream at may nuts. Kayang-kaya niya yun. Hindi niya ginawa. Plain ice cream lang para makapagbigay siya ng tip. Di ba? Tayo ganun. May power tayo. Pero saan mo gagamitin? Para sa'yo lang ba? O para maglingkod sa iba? Alam mo yung ebanghelyo natin ngayon sa Luke chapter 19, ganun na ganun yung mensahe. Kasi si Jesus, ang ginawa niya, nakita niya yung korupsyon sa templo. Kasi yung mga pari doon, no? Mga Jewish priests doon, ay nako, mga corrupt, mga ginamit nila yung kapangyarihan nila for themselves. Paano? Ganito. May mga animal sacrifices yan araw-araw. Pag magdala ka ng sarili mong hayop, ang mangyayari ganito. Sasabihin ng mga pare, hindi pwede. Kasi ang mangyayari, imperfect ang sacrifice. Naku, may sabihin niya, duling. O kaya may peklat. Hindi pwede. Sabihin ng pare, punta ka doon sa market stall, doon ka bumili, pre-approved na yung mga hayop na yon, ang tataas ng presyo, times 3. Hulaan nyo, sino may-ari sa market stall? Yung mga pari rin. Ayun na, corruption talaga. Ginamit nila yung kapangyarihan nila para sa pansarili. Alam mo, galit na galit si Jesus. Talagang, he turned over the table. Sinabi niya, hindi pwedeng ganito. My dear friends, may kapangyarihan ka. Ang tanong ganito, paano mo ginagamit ang kapangyarihan mo? Over your children, over your siblings, mga kapatid mo, kaibigan mo,
Do you use your power of influence to serve or to manipulate others for yourself? Dasal nga tayo na magbago tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, patawad kung ginagamit namin ang kapangyarihan namin para mangabuso. Lord, patawad. Gusto namin ngayon yung kapangyarihan namin, gamitin namin para maglingkod. Katulad ng batang yon na nagbigay. Panginoon, help us in Jesus Christ's mighty name. Pagpalain ka. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Meron akong dalawang mensahe or announcement. Number 1, magkikita ba tayo sa Feast Conference? November 20, 21, 22. 3 days of power-packed blessing. Ay nako, mga speakers na sobrang galing will encourage you, inspire you, and lift you up. Kapatid, magkita tayo doon ha. Punta ka sa feastconference.com, kumuha ka ng mga tickets, and then just enjoy these next 3 days of blessing. Pangalawang announcement, kung gusto mong sumuporta sa mission or sa ministry natin, maging full-tank supporter. If you're watching this sa Facebook, click on the link that says support now. Tapos, makakatanggap ka ng full-tank Saturday and Sunday as my thank you. Maraming salamat. I will see you at Feast Conference, and I will see you tomorrow.